nakikita lang nila. Diba? Kwentuhan mo nga ako ng mga interesting na bagay dyan sa shoot na yan. Ang daming interesting na bagay. Unang-una yung Tayo sa Wakas. Comeback film namin ni Belto. Pero ito rin yung last film namin sa ngayon. Ha? Mm. Last film nyo to? Last project namin sa ngayon. Last project nyo? Teka lang. Tissue. Itong pelikula na to, parang malapit talaga sa puso namin. Sorry, Donnie. Pero again, ito yung last nyo. Yeah, this will be the last project that we will do sa ngayon kasi medyo marami na kaming ginawang project, year after year. Simula ng pandemic, nung nag-start ka mag-vlog, nag-shoot na kami together. Yung He's Into Her pa lang yung pinakaunang project namin. And pinag-usapan namin ni Belto na we will wait for the perfect story, the perfect script to showcase our last film together, Kasi gusto rin namin mag-grow. Gusto rin namin mag-explore. We want to see each other doing different roles. Hindi yung kami lang palagi. Kasi ganun yung maturity, di ba? So, nung nabasa namin yung script na to, nung napitch sa amin, sabi namin, ito na yun. Ito na yung perfect pelikula para dito sa gusto natin mangyari. So, yeah, daming interesting nangyari kasi entering the shoot, parang ito yung naging last taping days namin. Yung kasama rin natin dito ay si Direk Cathy Garcia Sampana. Siyempre, one of the best directors yan sa Philippine entertainment. Ayun, we just wanted to create something na sobrang malapit lang sa puso namin. Pero at the same time, ibang klaseng story din siya. Sorry, ako po hindi nag-silent. Sabi niya kanina, lahat magsa-silent ng cellphone, ha? Sorry po. Pero siya pala yung hindi. Nag-message yung bell ko. Okay. Oo, nag-message yung bell ko. Ano sabi niya? Daddy, uwi ka na, ligo na ako. Anyway, hindi mo na itatanong, Donnie, no? Doon sa holding area, may malaking poster doon. Nakita mo ba yung poster doon? Shake, rattle, and roll. Kasi di mo na itatanong, artista din ako. Nakita ko nga eh. Ang galing, ha? Ang dami lang tao doon, tapos nandun ako sa pinakababa, kaya hindi mo siguro nakita. Tsaka tinakpan nyo ng pagkain. Ang daming pagkain kasi doon. Nag-serve kayo eh. Hindi kasi sa totoo lang, meron na akong konti experience sa ganyan. And sa totoo lang, hindi naman madalas. Ilang beses ko pa lang naman nagagawa yung bagay na yan. And sobrang interesting na mga nangyayari behind the scenes. Alam nyo ba? Hindi nyo alam, di ba? Di ba? Alam nyo ba, ito, nagulat lang din ako dito, na merong specific na day para tingnan lang ako nung mga director at producer. Ang tawag doon ay look test. Ngayon sa mga look test na ganyan, pasado naman ako lagi. Wala namang problema sa ganyan, di ba? Pero yun yung mga bagay na hindi alam ng nakararami, di ba? Tapos merong script reading yan, kahit 3 kalahati lang yung linya ko. Kailangan mong basahin yan, di ba? So, isa sa mga gusto kong pag-usapan, Donnie, ay ano ang proseso sa paggawa ng pelikula na tingin mo hindi alam ng nakararami? Well, depende yan sa team behind it, sa production, sa director, 'di ba? Dito sa Tayo sa Wakas, ang hindi makikita ng mga tao talaga is yung preparation namin behind it. In terms of creating the characters, creating the story, sobrang collaborative kasi nila, lalo na si Direk Cathy. Meron kaming araw, 'di ba? May look test, may script reading. Yung ginawa namin, may isang araw kami, ang tinawag ni Direk, may term siya, parang talking day. Bonding day. Yun lang ang gagawin namin, mag-uusap lang kami, get to know each other, get to know our characters, tapos ifo-form namin yung characters namin, kami mismo. Kasi yung character ko dito, Cisco yung pangalan niya. Tatanungin ni Direk, saan pinanganak si Cisco? Saan siya nag-aaral? Ano yung mga ginawa niya nung high school siya? Ilan na girlfriend niya? Kamusta ang pamilya niya? So, yung buong araw na yun, binuo lang namin yung characters namin. Kami nang galing sa amin. Para sobrang personal, para pagdating mo sa set, ikaw na yun. Alam mo yung laman, alam mo yung background ng tao. Alam mo Kasi na ikaw talaga. gumawa nun. Ikaw mismo. Okay. Ba't wala po akong ganyan? Sa bagay, 3 kalahati lang yung linya ko di ba? May ganun, ngayon ko lang narinig yan, ha? Yeah. It's very different. Ganun siya mag-work, very collaborative. So, syempre, dapat inline pa rin sa gusto ng creatives, sa flow ng kwento, di ba? Nangyayari talaga to sa maraming pelikula or hindi lagi? Depende sa director. Depende sa production, depende kung ano yung gusto nila. Minsan kasi, papasok ka sa pelikula, tapos na lahat eh. Malinis na. Malinis na, di ba? Ang gagawin mo na lang,
aarte ka na lang eh. Pero kami kasi dito, binuo namin yung kwento baby steps. May gist kung ano yung flow, pero yung kwento mismo, kaming lahat naging parte ng